sariling tiyan, hinukay sa Santa Mesa, Maynila. Labi ng sanggol, gagawing ebidensya laban sa ina. Video ng munoy pagsugod ni Amalia Fuentes at kanyang anak sa kampo ng mag-asawa nilang tenant, patunay daw na hindi umano ang pamilya Tandikop ang nagsimula ng gulo. Lalaking nanalisi sa isang fast food chain sa 13 Martires, Cavite, huling-huli sa CCTV. Matapos ang sunod-sunod na rollback, big-time oil price hike, ipinatupad ng ilang kumpanya ng langis. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas din. Bata sa China, naipit ang braso sa isang glass revolving door. At wala pang 2 linggo matapos mag-file ng divorce ni Katie Holmes kay Tom Cruise, dating Hollywood couple nagkaroon na ng settlement. Huwag pa huli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, una sa balita, una sa serbisyong totoo. Darito na mga unang balita. Paalala sa publiko, galing mag-i-alerto at mapagmatsyag saan man naroon. Sa 13 Martires, Cavite, huling-huli sa CCTV ang pambibiktima na isang magnanakaw sa loob ng isang fast food chain. Darito ang report. Sa CCTV video na ito, kuhang-kuha sa aktong nananalisi ang isang lalaki sa isang fast food chain sa 13 Martires, Cavite. Ika-14 ng Hunyo, pasado alas 12 ng tanghali, nagdesisyong mananghalian ng biktima na si Ivy Laurel. Makikitang umorder muna ito ng pagkain at saka umakyat ng ikalawang palapag ng gusali. Umupo siya sa isang tabi pero kalaunay lumipat din siya ng mauupuan. Sa puntong ito, makikita na rin sa video ang suspect na umupo naman malapit sa lamesa ni Ivy. Palingalinga sa kanyang paligid na tila humahanap na siya ng kanyang mata-target. At nang makitang abala ng kumakain si Ivy, lumipat ng upuan ng suspect sa likod lamang ng kanyang bibiktimahin. Maya-maya pa'y inayos na niya ang upuan sa tabi ni Ivy kung saan naroon ang bag ng babae. At nang makakuha ng tiyempo, maingat itong dumukot sa loob ng bag. At nang makulimbat nito ang ilang personal na gamit ni Ivy, dali-dali itong umalis. Kwento ng biktimang si Ivy, di niya lubos maisip na siya'y mabibiktima ng pananalisi. Dahil na rin daw marahil sa pagod, kaya di niya namalayang ninanakawan na pala siya. Pagkasakay ko ng jeep, yung kukuha na ako ng pamasahe ko, ayun, pagtingin ko po, wala na po yung wallet ko, bumaba po ako agad. Bumalik ako dun, tanong po ako sa crew nila. Tapos sabi nung crew, sige po, titingnan po natin sa CCTV. Ayun, sinabi nga nila, ma'am, nadukutan po kayo. Sabing ganon. Bali yung wallet ko po, tsaka isang cellphone po. Ipinakita ng GMA News sa Philippine National Police ang naturang CCTV video. Ayon sa PNP, madalas daw talagang tinatarget ng mga miyembro ng salisigang ang taong nag-iisa. Mahirap mang biktima ng ng isang barkada, no? O na isang grupo. So normally ang target profile nila diyan yung alam nilang merong pera o merong kagamitan na mahalaga, then yung nag-iisa. Kasi madali siyang malingat eh. Kaya ito ang payo ng pulisya. Moral lesson doon, maging maingat tayo sa mga gamit natin. Maging si Ivy, lagi na rin daw nagsisiguro. Ay, sobra-sobra pong pag-iingat. Sakali man na kumakain ka, talagang hawak mo, lagay mo sa harap mo mismo yung bag mo. Huwag masyadong magdala ng maraming pera, hindi mo naman kakailangan talaga lahat. Para sa unang balita, Bam Alegre reporting. Samantala, isinailalim na po sa psychiatric test ang inang hiniwa ang sariling tiyan para ilabas ang dinadalang sanggol. Hinukay na ang labi ng sanggol para gamiting ebidensya laban sa ina. Narito ang report ni Cesar Apolinario. Hulyo 4 ng dugo ang isinugod sa ospital ng Sampaloc ang babaeng ito matapos niyang hiwain ang kanyang tiyan ng kutsilyo para paanakin ang sarili. Ang inilabas sa sanggol na iniwan lang daw ng ina sa ilalim ng kama, patay na ng matagpuan. Hinukay ng mga otoridad ang labi ng sanggol sa isang bakanting lote sa pumping station ng Santa Mesa, Maynila para magamit daw na ebidensya laban sa ina na posibleng sampahan ng reklamong paglabag sa Article 256 ng Revised Penal Code o intentional abortion.
Nang tanungin kasi ng mga doktor kung bakit niya nagawang paanakin ang sarili sa ganoong paraan, sinabi umano ng babaeng kailangan daw niya itong gawin dahil marami umanong magagalit sa kanya. Malaking bagay kasi nakuha natin yung body of the crime. Isa kasi sa ebidensya yung body of the crime na nagpapatunay na there is abortion. Matapos linisin, tumambad ang buo pang katawan ng 9 na buwang gulang na sanggol na naka-fetal position pa o mistulang kalalabas lang sa sinapupunan ng kanyang ina. Sa investigasyon, lumalabas na nitong Huwebes inilibing ang sanggol, 1 araw matapos ipanganak, sa tulong umano ng mga kaanak ng ina. Bagamat tanging ang babae lang daw na nagtapos sa midwifery ang nagpaanak sa sarili, alam umano ng mga kaanak niya ang buong pangyayari, pati ang illegal umanong paglilibing sa sanggol. Mismong nakausap nila na barangay tanod, na kinausap siya nung mga tiyahin saka tiyuhin nung suspect para ibaon tong yung bata sa isang bakanting lote. Kung totoong sangkot sa paglilibing sa sanggol, maaaring maharap sa reklamong obstruction of justice at conspiracy ang mga kaanak ng babae. Wala pa silang komento kaugnay nito. Ang mismong ina naman isinailalim na sa 3 araw na psychiatric test para matukoy kung may problema sa pag-iisip. Pero kung mapatunayan ng psychiatric na ito'y nasa tamang pag-iisip, mananagot siya sa batas. Dahil isang krimen yan. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting. Sa ibang balita, kakasuhan ng grave threat at theft ang kapatid ng tenant ni Amalia Fuentes matapos daw nitong tutukan ng baril ang aktres. Naglabas naman ng cellphone video ang kampo ng pamilya Tan Licup para patunayang ang pamilya daw ng aktres ang nagsimula ng gulo. Ang report mula kay Trisha Zafra. Sa cellphone video na ito nakuha ng isa sa mga tauhan ng pamilya Tan Licup noong July 4, makikita raw ang pagsugod di umano ni Amalia Fuentes at anak na si Jeric sa unit ng aktres na inuupahan ng pamilya. Tumangging magpa-interview sa kamera si Ginang Rosemary Licup, pero sabi niya, patunay daw ito na hindi sila ang nagsimula ng away. Dito makikitang dinambahan daw ni Jeric ang tenant na si Peter Licup sa kabinugbog, kaya di raw totoo ang aligasyong tinutukan ni Peter ng baril si Jeric. Dinuro-duro rin daw na mag-ina ang mga tenant sa video at nagmura pa bago matapos ang komprontasyon. Gayunman, nagkakagulo na sa video at mahirap pa rin matukoy ang nagsimula ng gulo. Di rin malinaw kung may mga tagpong hindi nakunan ng cellphone video. Ang tumalbog na cheque naman na bayad daw sa upa dahil lang daw sa biglang pag-offline ng bangko. Pero giit ng kampo ng aktres, mapapatunayang sila talaga ang nasaktan kung buo ang video. We know what happened. They have 2 CCTVs. We really want them to show that, because that video will show their treachery and show that kami ang naparuhan. Dagdag pang akusasyon ng aktres. Tinutukan daw siya ng baril ng kapatid ni Ginang Rosemary Licup na si Cesinando T. Jr. habang naglilipat ng gamit ang mga Licup mula sa pinauupahan niyang bahay sa Luma Nila, Quezon City. Nagtanong siya, hindi niya dininay na nandoon siya sa place. Inamin din niya na hindi siya taga roon. Some point is, bakit ka nandoon at the time na naghahakot ng mga gamit? Pero todo tanggi si T ng arestuhin at dalhin sa Quezon City Hall of Justice para i-inquest sa reklamong grave threat at theft. Frame up. Ha? Frame up? Bakit, sir? Wala akong alam. Bagamat kalmanting nagharap sina T at si Fuentes sa opisina ni Assistant City Prosecutor Nilo Peñaflor, paglabas ng opisina, hindi na nakapagpigil ang anak ng aktres. Today ko lang nakita na the treacherousness when they stabbed and hit my mom with the umbrella. Kitang-kita. We're gonna get you. We're gonna get you. It's on tape. Kikwestiyonin naman ang kampo ni T ang pag-aresto dahil wala naman daw arrest warrant ang mga pulis. This is a clear violation of his constitutional right to due process. So we intend to pursue remedies against the police officers and also against the complainant. Inirekomenda ng piskal ang pagsampa ng kasong grave threat at theft laban kay T dahil sa panunutok ng baril at pagtangay umano sa ilang aircon unit na pagmamayari ng aktres. 26,000 pesos ang inirekomendang piyansa para kay T. Para sa unang balita, Trisha Zafra reporting. Enterovirus 71, yan po ayon sa World Health Organization ang virus na sanhi ng pagkasawi ng mahigit 60 bata sa Cambodia. Tinek naman ng Department of Health at Bureau of Quarantine na hindi pa ito nakakapasok sa bansa. Darito ang report ni Cara David.
Natukoy na ng WHO ang virus na pumapatay sa mga bata sa Cambodia, ang Enterovirus 71, isang uri ng virus mula sa pamilya ng virus na nagdudulot ng polio, encephalitis at iba pang neurological diseases. Nagdudulot din ito ng diarrhea, rashes at hand, foot and mouth disease. Nagkaroon na noon ng epidemya nito sa China, Japan, Hong Kong, Vietnam, Singapore at ngayon sa Cambodia. Mga batang edad 7 pababa ang karaniwang dinadapuan nito. Person to person pa rin ang transmission, pero meron ding similar cases in animals, di ba? Kasi tayo, we've identified those in some of our pigs before. The hoof and mouth disease naman yun. It's a variant. Pero ito sa tao, yung hand, foot, mouth disease. Naipapasa ang Enterovirus 71 sa pamamagitan ng laway at dumi ng taong apektado nito. Nakakahawa rin ang tubig mula sa blisters o butlig sa kanyang katawan. Nagsisimula ang sakit sa simpleng lagnat at sore throat. Maaaring magkadayariya ang bata saka magkakaroon ng blisters o butlig sa kanyang kamay, paa at bibig. Kapag di naagapan ng sakit, maaaring umabot sa utak ang virus at magdulot ng pamamaga ng utak. In the past, the cases are self-limiting. Ibig sabihin nun, gumagaling din sila after para rin mga trangkaso at tigdas. Majority recover and very few die. Itong report sa Cambodia ang nakakabahala kasi marami dun sa na-identify na itong sakit na to, namatay. Ayon sa DOH, walang dapat ikabahala dahil hindi pa nakakapasok sa bansa ang sakit na ito. Tuspusan din daw ang pagbabantay ng Bureau of Quarantine. Para sa unang balita, Cara David reporting. Matapos ang sunod-sunod na rollback, nag-big time oil price hike naman ang ilang kumpanya ng langis. Piso at 80 sentimo kada litro ang dagdag presyo ng Flying V, Shell, Chevron at Total sa regular gasoline. Piso at 55 sentimo kada litro sa unleaded at premium gasoline, habang piso at 40 sentimo kada litro sa diesel at kerosene. Ayon sa Department of Energy, sumipa ang presyo ng krudo sa world market matapos muling sumiklab ang tensyon sa Iran at nang makabawi rin ang ekonomiya ng Amerika. Bukod sa presyo ng langis, tataas din ang singil sa kuryente ng Meralco simula ngayong buwan. 32